Veritas Editorial. Mga kapanalig, ngayong mainit na ang panahon, mas maraming mga Pinoy ang nagnanais ng magbakasyon. Kayo po ba'y nagpaplano na ng inyong bakasyong grande? Ang mga bakasyonista natin, lalo-lalo na sa Pilipinas, masasabi ba nating it's more fun in the Philippines, gaya ng slogan ng ating Tourism Department? Nakakayaman mga kapanalig, pero ang ating flagship airport mismo ay nakatanggap ng mga negative feedbacks mula sa mga international agencies. Nakakalungkot naman. Outdated na raw ang ating airport. Ang haba din daw ng pila sa immigration, sa check-in, check-out at pagkuha ng maleta. Ito na raw ang worst airport in the world. Kahit pa kumikita ito ng 8.5 bilyong piso sa cash mula sa terminal fees kada taon. Maraming umiiling na lamang noong narinig ang balitang ito. Ngunit kung iisipin mga kapanalig, hanggang iling na lang ba at kibit balikat tayo? Totoo naman na it's more fun in the Philippines kung matuto tayo na kumilos ng positibo. Pagdating sa turismo, ang word of mouth ay ang pinakamabisang marketing scheme o kaya marketing package. Kung sasabay tayo sa pagmamaliit sa ating bayan, mga kapanalig, pati tayo, tiyak magiging maliit. Kaya nga't kailangang palalimin pa ng konti ang ating pananaw ukol sa turismo sa ating bansang Pilipinas. Ang ating bayan ay biniyayaan ng hindi kapanipaniwalang ganda ng kalikasan at ng kapaligiran at syempre ng tao. Kilala po tayo as one of the most hospitable people in the world. Kaya nga lamang mga kapanalig, mas nahumaling tayo sa paninira at pangbubulsa sa kita, kaya unti-unting nade-degrade ang ating mga naging grasya. Bakit hindi kaya natin baguhin ito at isapuso ang slogan ng turismo? Ito ay hindi lamang pandagdag kita sa ating bayan, kundi para matuto tayong mag-appreciate, pagpahalagahan po natin at mahalin ang ating kapaligiran. Ang ating pananaw ukol sa ating mga beaches, mga kabundukan, mga isla, mga syudad at kapwa Pilipino ay naging mababaw na. Sila ay naging mga commodity na lamang. Hindi natin nakikita na ang tunay nilang ganda ay mas magniningning kung tayo mismo ang mag-aalaga nito. Sa ngayon nga mga kapanalig, lumala ang kalagayan ng ating kapaligiran at nagpapalala pa ng kawalan ng lupa ang mga mahirap at indigenous peoples. Ang pinakahuling datos mula sa mining sector ay nagpapakita ng pagiging commoditized ng ating kapaligiran. Ang total area na nasakop ng pagmimina ay higit pa sa 1 milyong ektarya o 3% na ng total land area ng Pilipinas. Ang pag-appreciate ng ating kapaligiran ay isang engkwentro na rin sa ating Diyos na tagapaglikha. Mula po sa biyaya ng kalikasan, nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon. Nananawagan nga si Blessed John Paul II noon hanggang ngayon sa lahat ng Kristiyano na irespeto at protektahan ang kalikasan upang sa pamamagitan nito, people can contemplate the mystery of the greatness and the love of God. Kaya nga, importante ang pangalagaan ang ating kalikasan. Hindi lamang dahil it's more fun in the Philippines, kundi dahil sa pamamagitan ng ating natural resources, ang kalikasan at ang tao, mas maraming makakakilala at magmamahal sa Diyos. Kaya higit pa, sa bakasyong grande, ang dapat nating maging pananaw ukol sa turismo. Ito mga kapanalig ay isang paraan upang mapakita sa buong mundo hindi lamang ang ganda ng ating mga tourist spots, kundi ng ating pananalig na may potensyal na magbago ng anyo hindi lamang ng ating bansa
kundi ng mundo. Patuloy tayong magmahal, magpahalaga sa ating kalikasan, lalong-lalo na ngayong panahon ng pagbabagong buhay, ang panahon ng Kwaresma. Sumainyo ang katotohanan.